Kung noon po may mga honesty store, ngayon meron na ring honesty bus. Yun nga lang, natuklasan na maraming pasahero pala ang hindi nagbabayad ng pasahe, kaya kailangan ng itigil ang sistemang ito. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng 9 na araw, bumiyahe ang 12 unit ng Green Frog Hybrid Bus nang walang naniningil sa mga pasahero. Honesty system ang tawag nila dito. Sa ilalim ng sistema, pagpasok ng pasahero, kusa niyang ihuhulog ang bayad sa isang lagayan at kukuha ng tiket. March 11 ang simulang ipatupad ng bus company na ito yung honesty system sa pagbabayad ng pamasahe. Pero makaraan lang ang mahigit 1 linggo. Itinigil na yung sistema dahil napatunayan nila na marami pa rin ang hindi nagbabayad ng tamang pamasahe, marami pa rin ang hindi naging tapat. Sa taya ng bus company, 30% ng kanilang mga pasahero ang hindi naging tapat. Ang nakalulungkot, sabi ng kumpanya, sa kanilang ruta, karamihan ng mga pasahero ay mga office worker at estudyante. Yung pang may magaganda ang forma, magaganda ang damit, yung pang officer ang mga hindi nagbabayad. Kwento ng mga driver ng bus, mas marami ang mga nakululusot tuwing rush hour kung kailan buhos ang mga pasahero. Ang ilan naman, nagbabayad nga, pero kulang na kulang naman. Minsan may naguhulog ng, kunyari, 15. Pero yung pala, 10 lang. Yung pala, yung isang 5, tapos puro tig pipiso na. Kaya simula kahapon, balik na naman ang mga konduktor sa paniningil ng pamasahe. May nagbabantay na nga, may pa rin nakakalusot eh. Sinubukan din noon ang honesty system sa Manila Police District sa pamamagitan ng honesty store. Pero ilang beses itong ninakawan. Nahulikan pa nga ang pangyayari. May mga lugar din naman na buhay ang katapatan. Gaya na lang sa Batanes kung saan nagtagal ng ilang taon hanggang ngayon ang isang pamosong honesty store. Pero ika nga ng karatula sa mga jeep, God knows who does not pay. June Veneracion, nakatutok, 24 oras.